Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan naman natin ngayon itong mga miyembro ng Makabayan Black, Manuel Brosas Castro, na kung tingnan mo parang nagmamalinis na sinop ang paggastos nila sa pundo ng taong bayan. Sila yung number 1 na kumu-question doon sa confidential funds ng ating BP Inday Sara. So ito, may research na pag-alaman na ang laki pala ng bilyones ang pera na napupunta dito sa Makabayan Black mula nung umupo sila sa Congress. So, paano nila ginastos ito? Pakinggan muna natin itong report na ito. Po, mga kababayan, dahil sobrang nakipala ang pupuntang pera dito sa grupo ng Makabayan Black sa Kongreso. Pantakan nyo, simula daw nung naupo, itong grupo ng Makabayan Black sa Kongreso ay nakaligom na ito ng hindi bababa sa 12 billion pesos. 12 billion. Pork barrel dati na ngayon naging extraordinary fund galing sa kanilang sweldo at galing sa kanilang mga allowances. Pero ang nakakapagtaka, nang ni isang poste ay wala silang naipagawa. At ang sabi ng mga whistleblowers, mga kababayan, ay ang perang ito na hindi bababa sa 12 billion pesos simula nung naupo sila sa Kongreso ay ginagawa raw pang finance ng mga legal funds na ito para sa kanilang armadong grupo. Kaya kung magkakaroon daw ng audit sa Kongreso ay dapat na unahin ang Makabayan Black na ito. Panoorin niyo po. Uunahin nating buksan, mga kababayan. Ito na, laban. Ng party list at ang dalawa pa nilang nandun, Si Ka Eric, kasi ang laban para sa bayan. Dating kadre, upon knowledge namin, ma'am, binalikan ko kagabi, hindi po bababa since 2001 to 2023 sa 12 billion pesos. Ang pundong napunta sa kanila. Pondo sa opisina, extraordinary fund, sahod, at pati po ang budget sa opisina nila. So, saan napunta ang 12 billion? Yun ang unahin natin. E din isunod natin ang iba pang mga bahagi ng Kongreso. May batayan po ba ang panawagan ni former President Duterte? Yes, because this is constitutional mandate and obligation ng gobyerno, all aspects of government, including Congress, that includes the lower house and the Senate, to be open in accounts, transparent, and report to the people saan nyo ginagamit at paano nyo ginagamit at anong mga pundong ginagamit nyo. Pero unahin natin ang tatlong naiwan ngayon dyan. This year, for the 3 years of one term, 2022 to 2025, we are expecting na bibigyan sila at makakakuha sila ng 108 million pesos extraordinary fund and more than 200 million budget for their office. Saan ito napupunta? Sapagkat kami mismo nagsasabi, ginagamit po yan sa pagbili ng armas, bala, supply ng NPA at allowances ng mga cadre operators ng CPP, NPA, NDF kagaya namin noon. At kami na po ang nananawagan sa gobyerno, interviewin nyo kami. Si Ka Eric, si Ka Winnie, si Ka Chris, si Ka Ivy, si Ka Shane, libo po kaming magpapatotoo ng aming mga pundo dyan sa party list na pinanggalingan namin na hawak ng CPP, NPA, NDF. Diyan din po kami humuhugot ng ilang mga pundo para sa supply, armas, bala ng NPA para pumatay ng sundalo at polis. Tama lang ang panawagan na ito ni former President Duterte na buksan ang libro ng Kongreso. Unahin natin itong tatlong operatiba ng CPP, NPA, and then ACT Teachers, Gabriela at Kabataan Party upang sila'y matanggal sa Kongreso. Bayan muna din. Tsaka yung previous yung bayan muna at Anak Pawis. Ma'am Lorraine and Brother Frank. Yung pagkasabi mo ng amounts, Eric. Okay. So, anong masasabi nyo sa revelasyon ni Ka Eric? 2001 hanggang ngayon, pinakamababa 12 billion pesos. I agree kung sa akin na maliit pa ngayon eh. Kasi nung una, marami silang nakaupo sa Kongreso. Sa ngayon, tatatlo. Mga more than 10, umabot sila ng 10 nung una. Kasi may Anak Pawis, may migrante, may marami. Ngayon lang bumaba dahil sa tirada sa kanila ng NTF-ELCAC at sa ni Tatay Digong. So ako,
being in the military service for 34 years, alam ko yung sinasabi ni Ka Eric na itong mga Gabriela, Kabataan, Party List at ACT Teachers, mga front organizations ng CPP, NP, NDF. Legal sila. Above ground. Dahil naisa kabatas, na-repeal po yung anti-subversion law. Panahon ni President Marcos Sr., the mere fact na o kahit suspetsa lang, member ka ng CPP, NP, NDF, pwede ka nang i-arrest at ikulong dahil sa batas na umiiral panahon ni President Marcos. Subversion law. Anti-subversion law. Ito ngayon, inamend o pinawalang bisa ni President Ramos. Kaya naging legal. Legal na po ang magpa-member sa CPP at saka NDF. Ang hindi na lang legal, yung armado, yung NPA. Kaya, ayan, lantaran, yan, Castro, Manuel, Brosas, they are members ng CPP, at hindi mo sila pwedeng galawin dahil may batas tayo na legal sila. Ganyan din yung NDF, National Democratic Front, kagaya ng Gabriela, ACT Teachers, Kabataan Party List. Under yan ng NDF, legal lahat yan. So, ginamit nila po ang democratic system. Ito ang malaking kasalanan ni former President Cory Aquino dahil yung 1987 Constitution niya, isiningit yung provision ng party list para itong makakaliwa, makaupo sa Kongreso. At nangyari nga. Kasi ang labanan nila is armed battle o armed struggle through the NPA, tapos political and legal battle through the CPP at NDF. So, yung pagpasok nila as party list, that's part of their legal and political battle. So, nung una nga, madami sila dyan. So, ang target nila, mula sa House of Representatives, hanggang may mag-senador, hanggang may mag-VC, hanggang may mag-presidente sa kanila. Ganon ang kanilang plano. Kaya lang, mabuti, ilang beses nang may nagkandidatong senador sa kanila, palaging talo. Diyan lang sila nananalo sa party list system. Kaya, I don't know kung bakit hindi ma-amend yung constitution para walain na yung party list system or i-amend para itong mga grupong ito hindi makapasok. Niloloko tayo, ginigisa po tayo sa ating sariling mantika dahil pera natin yan, yung 12 billion pera natin yan, ginagamit nitong party list, Makabayan Black Party List, pang-suporta sa mga armadong NPA na lumalaban sa gobyerno. Inaambus nila ang ating kasundaluhan, kapulisan, mga kapugo. Ganyan po ang masakit na sitwasyon natin dito sa Pilipinas. Okay lang sana na yan, communist sila, makakaliwa, kung yung pundong natatanggap nila is ibabalik nila sa taong bayan. Eh, ang tanong, mayroon na ba silang isang posting na patayo? Meron na bang isang eskwelahan na napatayo o isang eskwelahan o isang tulay? Never in my experience. Kasi nadistino ako sa mga liblib na lugar sa Caraga region sa Davao na kung saan noon malakas itong CPP-NP, nandyan ang bayan muna at iba pang may pundo sila. Kailang kahit malang mag-ayos ng kalsada, wala. Saan napupunta yung pera? Una, sa mga leaders. Kaya yung si ex-congressman Zarate, na palaging pinupunan ni Tatay Digong noon, ang anak niya, doon nag-aral sa Europe.
Sino pa? Itong mga Franz Castro ngayon na according to Tatay Digong, nagkakaroon na ng mararangyang bahay, nagkakaroon na ng magagarang sakyanan. So, mga ano yan eh. Akala mo kung nagmamahal sila sa bansa, batikos ng batikos, binabatikos ang confidential funds ni BP Inday Sara. Oh, tama. Yung bilyones na pundo nila saan pinunta? O dapat, yon kaya takot na takot sila sa panawagan ni Tatay Digong na i-open ang libro ng House of Representatives o magkaroon ng honest to goodness na audit at tama si Ka Eric, uunahin itong mga kaalyado ni Speaker Romualdez. Silang apat, Romualdez, Castro, Manuel, Brosa, silang uunahin na i-audit para magkaalaman na.